At sa pagpapatuloy ng ating recap, muling ipinatawag ni Uchimura si Nia sa kanyang opisina upang tumulong muli, dahil hindi nagbigay ng inaasahang resulta ang biglaang inspeksyon ng guild. Nakabuo siya ng bagong estratehiya upang harapin ang sitwasyon at tinawag niya itong Dragon Strike. Habang kailangan pa ni Nia na magtipon ng impormasyon para kay Viper, tinanong niya si Uchimura kung maaari siyang bigyan ng detalye tungkol sa plano, kaso sa mismong sandaling iyon, dumating sina Alandra at Olulo sa silid upang ipaalam sa kanya na natapos na ang unang batch ng pinausukang Wyvern. Dahil sa paraang itinuro niya sa pagluluto ay lumabas na napakasarap nito at pagkatapos, ipinaliwanag ni Uchimura ang kanyang plano na ipamahagi ang karne ng Wyvern sa buong rehiyon bilang solusyon sa kasalukuyang kakulangan ng pagkain. Sa ganitong paraan ay maiiwasan nilang may panlahat ng supply ng guild. Mabilis na naunawaan ni Nia na magiging malaking hadlang ito para kay Viper, kaya't naramdaman niyang kailangan niyang makakalap ng mas maraming impormasyon at kung hindi, tiyak na magagalit si Viper. Tinanong niya si Uchimura kung paano niya ipamamahagi ang pinausukang karne, subalit bago pa niya maipaliwanag ang lahat at biglang pinutol siya ni Silid, sinabi nitong baka hindi tamang isiwalat ang impormasyong iyon sa ngayon. Nagsimulang maghinala si Nia na maaaring nabuking na ni Silid ang kanyang plano, kaso kahit ganoon, alam niyang hindi niya maaaring mabigo si Viper at kinagabihan ay tahimik siyang bumalik sa opisina ni Uchimura, nagsimulang maghalughog ng mga dokumento upang hanapin ang mga detalye ng distribusyon. Nang makita niya ang hinahanap ay sinubukan niyang umalis nang hindi napapansin, ngunit hindi siya pinalad at naroon na si Silid na naghihintay sa kanya, kaso nahuli siya sa akto at pinagalitan ni Silid si Nia na sinasabing, dapat siyang mahiya sa kanyang pagtataksil kay Uchimura lalo na talagang nais lamang siyang tulungan nito. Mabilis namang sumagot si Nia at iginiit na wala siyang karapatang husgahan siya dahil sa huli, kasalanan naman ni Silid ang lahat ng ito at sa pagsasalita niya, inihagis ni Nia ang isang usok na bomba sa sahig upang lumikha ng isang kalituhan at mabilis na tumakas mula sa kastilyo. Matagumpay siyang nakabalik sa guild at agad na iniulat kay Viper ang lahat ng detalye tungkol sa plano ng distribusyon ng pinausukang Wyvern, gayunpaman ay hindi kumbinsido si Viper na sapat na ang pinausukang Wyvern upang palitan ang kanyang game. Kahit na ganoon ay alam niyang kung busog ang mga tao ay hindi sila magiging desperado na bumili sa mataas niyang presyo, kaya't naman ay determinado siyang mahadlangan ang plano sa abot ng kanyang makakaya. Pinilit niyang tanungin si Nia tungkol sa mga detalye na saan balak simulan ni Uchimura ang pamamahagi ng karne ng Wyvern at batay sa nakita ni Nia, nakatakdang magsimula ang distribusyon sa gitna ng lungsod, ngunit tumanggi siyang sabihin ito kay Viper. Alam niyang susubukan nitong sirain ang plano kaya't nagdesisyon siyang lituhin ito kahit sa maliit na paraan. Nagsinungaling siya at sinabing magsisimula ito sa mga labas na bahagi ng lungsod. Sa kasamaang palad ay hindi naniwala si Viper at alam niyang nagsisinungaling si Nia dahil alam niyang isang makatwirang tao si Uchimura. Ang pinakamakatwiran at epektibong paraan upang simulan ang distribusyon ay sa Center Street. Sinubukan ni Nia na ipaliwanag na sinadya lang ni Uchimura na magsimula sa labas upang lituhin si Viper, kaso hindi ito naniwala. Nang una silang magkita ay napansin na ni Viper na bagamat medyo inosente si Uchimura subalit maingat ito sa kanyang mga kilos. Hindi niya gagawin ang isang bagay na walang ingat kaso sa anumang kaso, dahil nakatakda na ang distribusyon kinabukasan, wala siyang dapat ipag-alala at sa pagsapit ng umaga ay babalik na sa lungsod ang mga karwahe na may dalang game. Dahil gutom ang mga tao ay tiyak na bibilhin nila ito kahit gaano kataas ang presyo. Kahit magsimula man ng pamamahagi ng Wyvern meat si Uchimura sa hapon, nakuha na ni Viper ang kanyang kita bago pa iyon mangyari. Gayunpaman dahil sinubukan siyang linlanggan ni Nia at nagpasya si Viper na parusahan siya, determinado siyang gawing masakit at hindi malilimutan ang parusang ipataw niya rito. Samantala sa kastilyo ng Demon Lord ay sinubukan ni Silid na kumbansihin si Uchimura na ipagpaliban muna ang distribusyon ng karne ng Wyvern. Sigurado na raw siyang naisumbong na ni Nia kay Viper ang buong plano. Ngunit alam na ni Uchimura ang mangyayari at sa katunayan, mula pa lang sa unang pagkikita nila ay alam na niyang isang spy si Nia at nang unang lumapit si Nia sa kanya, napansin niyang may pasa ito sa leeg at nang isinama niya ito upang bumili ng mga damit ay pinili nito ang mga damit na natatakpan ang buong katawan, kahit na ang mga demonyong tulad niya ay mas gusto ang mas maiiksing kasuotan. Dahil dito ay inisip ni Uchimura na maaaring napupuno ng sugat ang katawan ni Nia at matagal na itong inaabuso ni Viper,
Ngunit sa buong panahong magkasama sila ay hindi kailanman binanggit ni Nia ang tungkol sa pang-aabusong ito at ito ang unang bagay na nagpapahinala kay Uchimura. Ang tuluyang nagpatibay sa kanyang hinala ay ang tingin sa mga mata ni Nia. Noong isa pa siyang empleyado ay may 3 siyang kasamahan na malapit sa kanya, lahat sila ay may parehong pangarap at ang baguhin ang kumpanya para sa ikabubuti. Ngunit isa-isa silang pinahirapan ng mga nakatataas at dumanas sila ng matinding pang-iinsulto at sobrang bigat na gawain, at iba't ibang paraan ng pang-aapi upang sirain ang kanilang loob at sa huli, nawala ang liwanag sa kanilang mga mata na tulad ng kung paano niya nakikita ngayon ang mga mata ni Nia. Wala nang sigla at handang gawin ang kahit ano upang makaligtas at kahit na alam niyang isang spy si Nia, hindi pa rin maiwasan ni Uchimura na maawa sa kanya at sinabi ni Silid na masyado siyang inosente. Ngunit anuman ang mangyari na kailangan pa rin nilang magplano kung paano haharapin si Viper. Samantala si Viper ay nasa kalagitnaan ng isang pulong kasama ang kanyang mga tauhan, buo ang kumpiyansa niyang anuman ang subukang gawin ni Uchimura, hindi nito mapipigilan ang pagbebenta nila ng game bago pa magsimula ang pamamahagi ng karne. Sabik siyang makita ang pagkadismaya sa mukha ni Silid kapag nakamit na niya ang kanyang tagumpay. Bukod pa roon ay may inihanda rin siyang parusa para kay Nia na sa tingin niya ay mukhang wala ng buhay ang ekspresyon. Kinabukasan ay biglang ginigising si Viper ng isa sa kanyang mga tauhan dala ang masamang balita, ipinaalam sa kanya na hindi pa dumarating ang inaasahang supply ng game, gayunpaman ay nanatili siyang kalmado na iniisip na marami pa siyang oras bago magsimula ang distribusyon ni Uchimura. Ngunit sa kanyang pagkagulat, agad siyang itinama ng kanyang tauhan at nagsimula na ang pamamahagi ng Demon Army, at hindi lang basta karne ang kanilang ipinapamahagi at game mismo ang kanilang ibinibigay. Lubhang naguluhan si Viper at hindi niya maisip kung paano nagawa ni Uchimura na makakuha ng napakaraming game sa ganoong kabilis na paraan, mabilis siyang bumaba ng hagdan at doon niya nakita si Silid na naroon upang ipaliwanag kung bakit bumagsak ang kanyang plano. Habang kinokontrol ng guild ang lahat ng game sa bansa ay may isa pang paraan upang makakuha nito, sa pamamagitan ng pag-aangkat mula sa mga karatig bansa at sa tulong ni Galan, nakalikom sila ng malaking supply ng game para sa mga tao at naihatid ito gamit ang mga karwahe na hinihila ng baka. Nagtanong si Viper kung ang pamamahagi ng pinausukang Wyvern ay isa lang palang panlilinlang, ngunit sinabi ni Silid na totoong ipinamahagi nila ang karne na hindi lang sa loob ng bansa, kundi sa mga kalapit na bansa bilang kapalit ng game. Nayayanig si Viper sa revelasyong ito kaso nanatili pa rin siyang may duda at para sa kanya, imposible ang ganoong kalawak na pakikipagkalakalan sa loob lamang ng isang araw, kaya sigurado siyang ninakaw lang nila ang game mula sa kung saan. Ngunit mabilis itong itinanggi ni Silid at sinabihan siyang kailangan niyang mag-isip ng mas malawak at totoong ang hindi nila kayang maisakatuparan ang planong iyon sa isang araw lamang. Kaso matagal na itong pinaghandaan ni Uchimura bago pa man niya makilala si Viper. Sa huli ay buong oras lang palang naglalaro si Viper sa kamay ni Uchimura, simple lang ang katotohanan na siya ang natalo at dahil libre nang makukuha ang game ay wala nang bibili mula sa guild, at dahil malamang ginamit ni Viper ang sarili niyang pera upang makuha ang lahat ng game, siguradong nalulunod na siya ngayon sa utang. Hindi nagkamali si Silid sa kanyang hinala ngunit tumawa lang si Viper sa harap niya at sinabi niyang imposibleng matalo siya, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo at sinubukan siyang habulin ni Silid, kaso bigla siyang sinalakay ng 2 ninja na mga bantay na inupahan ni Viper. Mabilis na umatras si Silid upang makahanap ng tamang pwesto at balak niyang ibigay ang espadang dala niya kay Uchimura para sa mga emerhensya, kaso wala namang masama kung susubukan niya ito laban sa mga kalaban. Isa sa mga ninja ang agad na lumulusob at nagbitaw ng isang enerhiyang pagsabog patungo kay Silid, ngunit mabilis siyang umaksyon at sinalo ito gamit ang kanyang espada at salamat sa espesyal na kakayahan ng sandata, nagawa niyang saluhin ang atake at ibalik ito bilang apoy. Naging epektibo ang kontra-atake ng espada at kahit na mas mahina ang naging output nito kaysa sa inaasahan niya, ipinangako ni Silid sa sarili na aayusin ang espada pagbalik niya sa kanyang laboratorio. Kahit na sa totoo lang ay hindi naman ito mahalaga at hindi niya kailangan ng espada para manalo sa laban na ito. Gamit ang kanyang mahika, ipinukol niya ang pangalawang ninja diretso sa kisame at samantala, naglalakad ng padabog si Viper sa mga pasilyo at iniisip ang napakalaking halaga ng perang nawala sa kanya, gayunpaman ay siya pa rin ang pinuno ng guild kaya tiwala siyang makakabawi rin siya balang araw.
Ang kailangan lang niyang gawin ay magtago pansamantala hanggang sa makakalimutan ng mga tao ang lahat ng nangyari, ngunit nang subukan niyang tumakas sa likod na pintuan ay bumungad sa kanya si Uchimura kasama ang lahat ng iba pang mga ngalakal ng guild. Diretsyong sinabi niya kay Viper na kakaboto lang ng mga mangangalakal at ayon sa desisyon ng nakararami na hindi na siya ang pinuno ng guild. Hindi makapaniwala si Viper sa kanyang narinig kaso agad itong pinagtibay ni Uchimura na hindi lang siya tinanggal bilang pinuno, kundi pinapalayas din ang buong pamilya Lord Pin mula sa guild. Dagdag pa ni Uchimura na kung may duda si Viper sa resulta ng botohan ay malaya siyang suriin ito mismo, ngunit sa halip na tingnan ang mga dokumento ay galit na sinasampal ni Viper ang mga papel mula sa kamay ni Uchimura. Mariin niyang tinutulan ang desisyon at galit na nagtanong kung sino ang bumoto laban sa kanya, nangako siyang ipaparamdam niya sa kanila ang naging desisyon nila. Pero sinabi ni Uchimura na wala nang silbi ang pagbanta ni Viper, lahat ng mga ngalakal ay voluntaryong lumahok sa botohan, at matibay ang kanilang pasya matapos marinig ang talumpati ni Nia. Natagpuan ni Uchimura si Nia na nakakulong sa basement ng guild at laking ginhawa niya nang makita ito, dahil kailangan niya ito upang ipakita sa mga ngalakal kung anong klaseng tao talaga si Viper. Nauunawaan ni Nia ang hangarin ni Uchimura kaya't pumayag siyang makipagtulungan at sa harap ng mga ngalakal, isinalaysay niya ang lahat ng kalupitang ginawa sa kanya ni Viper, ipinaliwanag niya kung paano ito isang delikadong tao na isang baliw na walang awa, at kung hindi nila aaksyonan ang kanyang kasamaan tiyak na tuluyang babagsak ang guild. Napaniwala ng kanyang mga salita ang lahat ng mga ngalakal kaya't nagkaisa silang bumoto para tanggalin si Viper. Dito na bumalik ang kasalukuyang sitwasyon na kung saan gulat si Viper na naniwala ang lahat kay Nia. Buong akala niya ay puro pansariling interes lang ang iisipin ng mga ngalakal, kaso hindi niya naisip na hindi lahat ay kasing walang puso niya pagdating sa pagtrato sa kababaihan. Sa huling pagsubok niyang makaligtas at sinubukan niyang takutin si Nia, ipinapaalala niya sa kanya na hawak pa rin niya ang kapangyarihan sa kanyang mga magulang, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpadala si Nia. Matapang niyang idineklara na kaya niyang buhayin ang kanyang mga magulang ng mag-isa at sinabi naman ni Uchimura kay Viper na wala na siyang karapatang mananakot, lalo na sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at simula sa sandaling iyon, hindi na pinapayagan ang pamilya Lord Pin na makipagkalakalan sa bansang ito. Kapag kumalat ang balita ng kanyang mga ginawa ay siguradong pagbabawalan din siya ng mga kalapit na bansa at sa wakas, unti-unting napagtanto ni Viper ang kanyang matinding kapahamakan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at nagsimulang magmakaawa kay Uchimura na patawarin siya, ipinagpipilitan niyang hindi niya kasalanan ang kakulangan sa pagkain at ang pagdurusa ng mga tao sa Demon Kingdom na kahit sino ay maaaring magkamali tulad ng sa kanya. Kumakapit pa rin siya sa pag-asa at naalala niyang pinapatawad ni Uchimura si Gulan sa kabila ng lahat ng nagawa nito. Dahil dito ay sinubukan niyang malukaw si Uchimura sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagsisisi at umaasang makakalusot siya sa parehong paraan, ngunit hindi hangal si Uchimura. Si Gulan ay isang natatanging kaso, pero hindi siya sapat na inosente upang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang tulad ni Viper, alam niyang nagpapanggap lamang ito na nagsisisi. Kaya naman ay sinabi niya kay Viper na kung tunay itong gustong magbayad sa kanyang mga kasalanan, kailangan niyang harapin ang kanyang mga krimen sa loob ng kulungan at nang makita ni Viper na hindi siya patatawarin ni Uchimura, agad siyang umatras at galit na sumugod upang umatake. Kaso bago pa siya makalapit kay Uchimura ay biglang lumitaw si Silid sa likuran niya at tinataga ang kanyang likod at dinagtagal, natagpuan na lang ni Viper ang kanyang sarili na nakatali at hinihila patungo sa kulungan. Bago pa siya tuluyang dalhin at ipinaalam sa kanya ni Uchimura na magsasagawa ng masusing investigasyon sa lahat ng kanyang krimen na kapag natapos na ito, haharapin niya ang nararapat na parusa. Ngunit tumawa lang si Viper sa ideyang ito at sinabi niya kay Uchimura na kahit natalo siya sa laban na ito, hindi ibig sabihin na tunay nang nagtagumpay si Uchimura at binalaan niya itong may isang matinding kapahamakan na parating sa kaharian, at wala silang magagawa upang pigilan ito. Pagkasabi nito ay bigla siyang nagtawanan na parang baliw at hanggang sa tinapik siya ng malakas sa ulo ni Silid upang patahimikin, matapos noon ay tuluyan na siyang hinihila papunta sa piitan. Kahit paano ay nag-aalala si Uchimura sa sinabi ni Viper kaso tinawag siya ni Nia upang humingi ng tawad, sinabi niyang sinamantala niya ang kabaitan ni Uchimura at ipinagkanulo ito, kaya gusto niyang maparusahan upang makabayad siya sa kanyang pagkakamali.
Sa halip na parusahan siya ay sinabi ni Uchimura na sumunod ito sa kanyang opisina. Inakala ni Nia na paparusahan na siya roon kaso sa kanyang gulat, hinalok siya ng trabaho bilang sekretarya ni Uchimura. Ipinaliwanag niya na dahil naglingkod siya bilang spy laban sa Demon Army, mayroon siyang dalawang pagpipilian at manatili sa kulungan sa loob ng mahabang panahon, o tanggapin ang sapilitang paglilingkod bilang kanyang sekretarya na may buong sahod at benepisyo. Iyon ang opisyal na paliwanag at sa katotohanan ang lahat ng ito ay bahagi ng isang kasunduan sa ama ni Nia. Pinagkatiwalaan ni Viper ang ama ni Nia na pangasiwaan ang kanyang mga karwahe ng game, iniisip na may buong kontrol siya kay Nia at sa kanyang pamilya. Ngunit pinagtaksilan siya ng ama ni Nia at sinadyang sirain ang isa sa mga karwahe upang maantala ang pagpapadala ng supply at dahil dito, naantala ang mga kargamento ni Viper na siyang dahilan ng kanyang mabilis na pagbagsak. Ngayon na wala na si Viper ay balak ni Uchimura na muling itayo ang guild at upang magawa ito, kailangan niyang makahanap ng maraming mahuhusay na tao at sa ganitong pananaw, lumapit siya kay Nia at tinanong kung nais nitong sumali sa kanya. Walang pag-alinlangan ay agad na pumayag si Nia at para kay Uchimura ay mukhang maayos na ang lahat, ngunit saglit lang ang kanyang kasiyahan dahil bigla siyang ipinatawag ng Demon Lord at mukhang napakahalaga nito, samantala isang napakalaking pangkat ng mga Wyvern ang patungo na sa Demon Kingdom.